Excited ka na ba magbukas ng sarili mong food business? May concept ka na, may costing ka na din, may gamit ka na din. Ang tanong, tama ba ang pagpresyo ng iyong pagkain? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting topic na kadalasan nalilimutan ng marami. Paano ba ang tamang pagpresyo ng menu items natin? Alam niyo yung kasabihan na kapag mura, benta agad? Well, kapatid, hindi yan laging totoo. Kaya stay tuned! Kasi iisa-isahin natin kung paano ka mag-set ng presyo nang hindi ka malulugi. At the same time, attractive pa din sa mga customers mo. Good morning sa iyo kapatid, saan mang parte ka ng mundo nanonood ngayon. And this is your food business bro, Zach Sakdalan. And you're tuned in to the Food Entrepreneurs Channel, kung saan pinag-uusapan natin lahat ng kailangan mong dapat matutunan kung paano mo patatakbuhin ang iyong food business. Ngayon, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to the channel at i-click mo na din ang notifications bell para updated ka palagi sa bawat session natin at sabay-sabay nating aralin ang mundo ng pagnenegosyo ng pagkain. Paki-like na din ang video na to. Nung sumikat yung Diwata Pares Overload na may unli rice, unli sabaw, at may libre pang soft drinks sa halagang 100 pesos lang. Ang daming naggayahan. Pero anong nangyari? Marami dito hindi nagtagal. Nauso din yung mga 10 piso lahat ng klase ng ulam at 5 pisong kanin. Oo, very attractive sa mga customers. Pero ilan lang ba talaga ang tumagal? Bakit kaya? Kasi simple lang, hindi porket mabenta ang presyo ng kalaban, kailangan pantayan o mas babaan pa natin. Kung hindi mo napag-aralan yung costing at tamang strategy, baka ma-attract mo nga yung mga customers, pero ikaw naman ang lugi. So ang basic rule, dapat meron kang 30 to 70% profit margin sa bawat menu item mo. Bakit? Kasi doon natin kukunin yung ating pangbayad sa ating OPEX o operational expenses. Dito papasok yung renta, sweldo ng tao, utilities kagaya ng kuryente, tubig, gasol na ginagamit mo pang luto, at syempre yung kita natin. Ngayon, paano ba natin ito ma-apply in real life? So, hinimay-himay ko ito into 5 important steps. Step 1. Know your target market. So unang-una, kilalanin mo ang target market mo. Masa ka ba, middle class, o premium? Kasi kung masyadong mataas ang presyo mo, baka hindi ka abutin ng masa. Pero kung ang target mo naman ay yung mga class A at sobrang baba ng presyo mo, hindi ka rin nila papansinin. Bakit? Kasi ang tingin nila mababa ang quality ng pagkain mo. Kaya dapat malinaw sa'yo kung sino ba talaga ang gusto mong iserve. Doon ka magbase ng presyo at pati na rin ang quality ng ingredients mo. Step 2. Adjust your quality according to your target market. So, pag na-establish mo na yung target market mo, pwede ka na ngayon mag-adjust ng quality ng mga ingredients na gagamitin mo sa bawat produkto. Example, kung masa ang target mo, baka okay lang yung regular cuts ng karne. Pero kung premium ang target, baka kailangan imported or higher quality of ingredients. Ang mahalaga, kahit saan ka pumasok, dapat meron ka pa ding 30 to 70% profit margins. Step 3. Know your break-even quota. So next, alamin mo kung ano ba dapat ang break-even quota mo. Ibig sabihin, ilang benta ang kailangan mo sa isang araw para mabayaran lahat ng expenses. Kung mababa masyado ang presyo mo at may binabayaran ka pang renta, utilities, pasahod sa mga tao, kailangan mo ng sobrang daming volume para mag-break-even ka. Ngayon, kung hindi mo maabot ang volume na yon, siguradong malulugi ka kahit palaging puno ang tindahan mo. Step 4. Factor in your seating capacity and operating hours. So, connected sa nasabi ko kanina, kailangan alam mo din kung ilang customers ang kaya ng iyong restaurant sa loob ng operating hours mo. Halimbawa, kung may 20 seats ka, maximum sa loob ng 8 hours na bukas ka, ilang beses mo kayang paikutin ang bawat lamesa sa isang araw. Ngayon, kung hindi realistic ang presyo mo base sa kapasidad ng pwesto mo, siguradong malulugi ka. Talo ka kaagad. So, dapat practical pa rin sa pag-compute. Step 5.
study your competition. At syempre kapatid, huwag nating kalimutan ang mga competitors natin. Hindi tayo pwedeng masyadong lumayo sa mga kalaban natin, lalo na kung halos parehas lang naman ang quality ng food. Kasi kung sobrang taas ng presyo mo, lilipat sila sa kalaban. Kung sobrang baba naman, ikaw naman ang lugi. So, ang technique dito, aralin mo kung ano ang kanilang siniserve o ano yung kanilang ino-offer. At hanapan mo ng konting edge o yung tinatawag nating USP o Unique Selling Proposition. Pwedeng mas magandang service, mas malinis na lugar, air condition, o mas creative ang presentation ng pagkain. So, ayun mga kapatid, para sa tamang pagpresyo ng menu, lagi nating tatandaan. Unang-una, kilalanin mo muna ang iyong target market. Pangalawa, i-adjust natin yung quality ng ingredients base sa target market na gusto nating iserve. Pangatlo, alamin mo kung ano ang break-even quota mo. Pang-apat, consider your maximum seating capacity at operating hours. Panglima, palagi niyong aralin ang presyo ng inyong competitors. So, hindi sapat na basta mura lang. Dapat strategic ang pricing para tumagal ang negosyo natin. Kung marami kang natutunan dito sa video natin, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang food business tips. Comment mo rin kung anong challenges ang mga naranasan mo sa pagpresyo ng iyong menu items. At baka yan ang susunod nating pag-uusapan. Sali ka na rin sa ating community sa Facebook para mas makakilala ka din ng iba't iba pang mga food entrepreneurs kagaya mo. Click mo lang ang link sa description. Muli, ito si Zack Sakdalan, ang iyong food business bro na palaging nagsasabing, mas masarap kumita kapag mas masarap ang tinda.